Amazing Sunday, everyone! Welcome po sa ating Kasi Sunday Service! Hello po sa inyong Hello, lahat. good morning! Palakpakan naman dyan. Na may para kay Lord. kasamang... Woo! Amen! Kamusta po kayong lahat? Ang tagal natin hindi nag-welcome. Actually, Naninibago. Praise the Lord. Magandang araw po sa ating lahat. Yes. Amazing Sunday, everyone. Blessed Sunday. Dito po sa atin, sa mga nasa online, ay nasa on-site. Okay? At sa mga nasa online din, lagi pong nakaantabay sa atin at nag-share, nagko-comment po. Hello po sa inyo lahat God dyan. bless po sa inyong lahat. At gusto ko lang pong sabihin na matagal na po tayong pwedeng mag-face-to-face na. Yes, mga kapatid. 4 na taon na tayo naghihintay. Opo. At welcome po kayo dito po sa ating new worship hall. Dito po sa may, anong lugar po? Jacinto. Caloocan, P. Jacinto Street. Caloocan, dito po sa De La Cruz Compound. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga naka-online. We want to see you here and makasama po namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. Hello po sa inyo. At doon din po sa mga kapitbahay namin na nakakarinig dyan. Welcome po kayo dito. Good morning po sa lahat ng mga May elevator tayo kapitbahay po dyan. namin dyan. Hello po sa inyong lahat. Welcome po. Welcome po kayo Yes. dito. May elevator po tayo Hello dyan. po sa inyong lahat mga kapitbahay. Good morning. Ayan po. So, meron tayong mga viewers sa iba't ibang lugar. Yes po. Pwede mo bang sabihin? Siyempre, batiin natin yung mga kapatid natin na nakasabay natin ang nag-worship ngayon sa Kasi Hello po. Marilao. Hello Yes, po. Good hello po morning sa po. Mga taga Marilao, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, sa Pasig, Paranaque, Camanaba, Quezon City, at sa Coron. Hello po. Layo-layo na Ayan, nararating layo-layo. ang mga ano natin. At ang syempre, live sa mga streaming. taga-abroad. Oo po, sa mga nasa abroad po, syempre hindi po namin kayo mapapapunta dito, no, sa face-to-face. Pero dyan lang po kayo, keep watching po. Samahan nyo po kami kahit nandyan po kayo sa inyong kinalalagyan, dyan lang kayo. At samahan nyo po kami sa pagsamba. Dyan po sa mga nasa United States, sa Canada, UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Vietnam, may bago Japan, Hong Kong, South Korea, Dave, hello, Hello, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. nandiyan na po si Dave sa Korea, hello. Praise God. Amen. Meron pa po ba? Wala na. So, Syempre po, pwede na tayo mag-share ng ating link natin, ng Facebook live natin. At pwede po natin i-mention ang ating mga kapatid, mga Yes. kapamilya na hindi nakakapunta rito. Syempre, yung mga nasa malayong lugar po. yes. O maaring may mga pasok yung iba. Pero i-mention po natin sila. Pwede rin natin i-copy link, i-paste yung mga link natin at i-share sa ating mga GC, group Yan, chats, or mga- Facebook For groups. sure, marami po PM. tayong group chats. Yes. As in, marami. Maraming member. Tsaka marami po talaga Mga naaabot groups, sa mga ang groups. ating Yes, marami link, pong oh. naaabot ang ating live stream at nakakapagbahagi po tayo ng mabuting salita ng ating Yes. Panginoon. Hallelujah. Thank you po. At sa umaga pong ito, hindi ko na po tatanay kung excited tayo kasi nakikita naman po sa mga mata natin, ay sa mga mukha natin na excited po tayong magpuri sa Panginoon. Yes. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Sama-sama nating palakpakan. Hallelujah. At papurihan ng Diyos na buhay. Tinatawagan po natin ang ating worship leader sa umagang ito para sa ating pananalangin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified. Pwede po ba kayong kumamay? Yung mga tao po sa paligid ninyo, pwede niyo po bang kamayan? Sabihin niyo, kasama ko ang Diyos. Ayan, hallelujah. Nakamayan na po ba natin? Yan. Are we excited to feel the presence of the Lord? Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Worship and glorify your name, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Marami po kaming dapat at gustong ipagpasalamat sa araw na ito, Panginoon. Patapos na ang February, Lord God. The February is almost done, Lord God. Pero yung pag-ibig mo sa amin, Lord God, is hindi pa natatapos, Lord God.
ngayong February, Lord God, sa katapusan, patuloy pa rin kami, Lord God, nakakaranas, Lord God, ng amazing things, Lord God, na nakapagpabago, Lord God, sa buhay namin sa araw-araw. And this coming March, Lord God, we expect more amazing things, Lord God, more blessings, Panginoon, more guidance and protection na nagmumula sa iyo, Panginoon. We commit ourselves to you, Lord God. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, Lord God. Kung walang confirmation mo, hindi yun masusunod, Lord God. Lord, patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa mga kasalanan na gagawa po nila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ikaw ang manguna, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Sabik na ba tayong maranasan ang presensya ng Panginoon? Amen! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Let's sing! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo.
Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Hallelujah! Patuloy ba tayo nasasabit? Yes! Sabit. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pasama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan.
magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking Pasko, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Kahit nararanasan na namin, Lord, ang presensya mo, uhaw na uhaw pa rin kami, Lord God. Sabik na sabik pa rin kami, Lord God, na maranasan ng iyong presensya. Presensya mo pa lang, Lord God, sapat na at higit pa, Panginoon. Nakakapagbabago ka, Lord God. Binabago mo kami, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa iyong sundulang biyaya, Lord God. Sundulang pagmamahal na hindi natatapos,
Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa sukdulang biyaya mo sa amin. Panginoon, minsan pa kami maglalambing sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Pakiakap mo, Panginoong Diyos, ang mga may kabigatan sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagsama mo sa amin sa lugar na ito. Ikaw ang aming siyang pinaparangalan, dinadakila, sinasamba ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, yakapin mo ang aking mga kapatid na may kabigatan sa mga oras mong ito. Hallelujah. Kami malayang sumamba sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon. Minsan pa, hallelujah. Yakap mo Ako sa aking karunghan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karunghan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karunihan. Ibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, hallelujah. Bago ka maupo, tapikin mo ang iyong, mag-connect ka sa 5 kapatid at sabihin mo, ayos na best. Ayos na po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise be to God. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. They may take your seats. Hello, Kasi Church. Hello sa ating mga visitors. At good morning po sa ating online. Hallelujah. It's a blessed Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa habag ng Diyos at tayo po ay magkakasamang sumasamba sa araw na ito. Amen? Hallelujah. Sapagkat naniniwala po tayo, mga kapatid, na tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Hesus sa lugar na ito upang pagalingin. Amen? Upang palakasin. Upang pagpalain. Amen? Oh, hallelujah. 2024 is year of amazing things, mga kapatid. Hallelujah. Mag-amen po yung naniniwalang may mangyayaring amazing things sa buhay po nila sa 2024. Hallelujah!
Pero may gagawin ka, mga kapatid, may gagawin po tayo. No? Ho? Ang gagawin po natin, ang sabi po ng Joshua, hindi po si Pastor Joshua, let us read, Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Say the word consecrate. Ang meaning po niya, mga kapatid, to make or declare sacred, set apart or dedicate to the service of deity. Another word for consecrate is dedicate, devote, hallow. So let us dedicate ourselves sa mga spiritual na bagay po. Amen? So basahin natin sabay-sabay. Italaga natin ang ating mga sarili sa upang maranasan natin ang amazing na bagay. Pwede? Thank you, Lord. Amen. At wag po natin gagayahin si Esau. Kilala niyo po si Esau? Yung mahilig kumain ng lugaw. Amen. Si Esau po ay apo ni Abraham, ni Amang Abraham. Kilala niyo po si Amang Abraham? Ang tatay po ni Esau ay si Isaac. At ang nanay po ni Esau ay si Rebecca. Ang kapatid niya po ay si Jacob. Si Esau po ay panganay na anak na pinagpalit niya po ang kanyang pagkapanganay sapagkat paborito niya yung lugaw. No, wag natin gagayahin si Esau. Amen? Ano ba sinasabi ng Bible patungkol kay Esau? Sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 16, ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sexual na imoralidad o mamumuhay ng gaya ni Esau, na hindi pinahahalagahan ang espiritual na bagay dahil ipinagpapalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. So, si Esau po ay isang panganay na anak na maganda po sana ang kinahaharap ng kanyang buhay sapagkat siya ay panganay. Ngunit pinagpalit niya lamang yon sa isang kainan. So wag po natin ipagpapalit ang spiritual na bagay sa mga temporal na bagay. Amen? So pastor, ano po ba yung mga spiritual na bagay? Ang spiritual na bagay po ay katulad pong ginagawa natin ngayon na kung saan nagsasama tayo, nagtitipon-tipon tayo para sambahin ang ating Panginoon. At yung iba pang spiritual na bagay ay yung mga gawain po ng simbahan. No? Tulad po ng Bible study, ng prayer and devotions. No? Yan po yung mga spiritual na bagay. Hindi po natin dapat pinagpapalit yan. Lalo na po yung mga workers dito. Amen. Mag-amen yung mga workers. Hindi po bagay sa atin, ano? So let us move into our topic. Fear God. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Fear God. Hallelujah. Bakit fear God? And everybody say why. Bakit fear God? Sapagkat ang Diyos ay hindi mo lamang dapat mahalin, hindi mo lamang dapat sambahin, hindi mo lamang dapat siya parangalan at dakilain. Dapat ka din magkaroon ng takot sa Kanya. Amen? Dapat may takot po tayo sa Diyos. Tapigin mo ang kaliwat kanan mo, sabi, may takot ka ba sa Diyos? May takot ka pa ba sa Diyos? Oops. Hallelujah. Do you believe, mga kapatid, na mangyayari ang mga bagay na amazing sa buhay natin kung meron tayong tunay na pag-ibig sa Diyos at may takot tayo sa Kanya? Amen? Hallelujah. Ang Diyos po, hallelujah, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig.
Amen? Tama po yun. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos ay Diyos din ng katarungan. Amen? God is a God of justice. No? Kung may justice, mga kapatid, ibig sabihin meron pong batas. Meron batas ang Diyos na kailangan nating malaman at sundin. Hallelujah. Justice means the maintenance or administration of what is just, especially by the impartial adjustment of conflicting claims or the assignment of merited rewards or punishment. Especially by impartial. Dapat po, ang hustisya ay patas po. Mapapansin nyo, ang sign nila is yung parang timbangan na pantay. Dapat patas po ang kanilang hustisya. Dito po sa atin sa mundo, hindi po patas ang hustisya. Amen? Hindi mo makamit yung tunay na hustisya, pero nakalagay sa kanilang logo, patas, di ba? Walang integrity, ano? Amen? So, hallelujah. Siyempre, pag may hustisya, may batas, may judgment, may paghukom. Hindi ko po kayo tinatakot, ha? Awoo! Hindi kayo tinatakot. Sabi ng Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Dapat hindi po tayo natatakot sa judgment. Kung ang isang tao ay nakapag-isa na kay Kristo, hindi na dapat niya kinakatakutan yan. Amen? Ang mga natatakot lang dyan, yung mga wala pa kay Kristo Jesus. Hallelujah. Baka po, wait lang baka may makalimutan. Pag ginudge tayo ni Lord, sigurado, patas po yung kanyang hatol at hindi tayo makakatanggi doon. Kung ang hustisya po dito sa atin, sa mundo ay nasusuhulan natin ang batas. Si Lord, sige, suhulan mo kung kaya mo suhulan si Lord. So, hindi tayo makakatanggi. Pag tayo ginudge ni Lord, talagang alam natin na patas yung kanyang hatol sa atin. No? Amen? So, let us go to the text. Ang sabi ng book of Ecclesiastes, hallelujah, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Ang sumulat po nito ay si Haring Solomon, King Solomon ng Israel. Siya po ay isang napakatalinong taong nabuhay sa balat po ng lupa. At napakayaman sa bansang Israel. Siya po'y hari. No? Hallelujah. Saan patungkol ang kanyang libro na Ecclesiastes? Basahin po natin. The book of Ecclesiastes challenge us to think deeply about very basic questions. Life and all it appears to be a meaningless vapor. Here today and gone tomorrow. Even so, life need not be without purpose. May purpose ka, tapigay mo yung katabi mo. May purpose ka, kapatid. Alam niyo po ba, nung sinusulat po ito ni Haring Solomon, ay malungkot po siya. At batid niya, siya po'y punong-puno ng guilty sa kanyang puso sapagkat siya po'y nagkasala. Alam niyo po kung ilan yung asawa niya, naging asawa niya? Sabi niyo, ilan? Tanong niyo kung ilan? 1,000. Ang naging asawa ni Haring Solomon, 700 po yung pinakasalan niya, yung 300. Hindi niya po napakasalan yon. So kahit anong yaman ng tao, mga kapatid, ay hindi pa rin sapat. No? Kaya ang sumunod na, basahin po natin, ang sumunod, Ecclesiastes recommends wisdom, righteous living, finding purpose in remembering our Creator, and keeping God's commands, then we can experience joy in the life God has given us.
So yun yung pinaka ano natin, mga kapatid. Hanapin natin ang Diyos, no? Alalahanin natin siya at sundin yung mga utos niya. Ayun ang pinaka magbibigay ng kagalakan sa tao. No? Hallelujah. Salamat po. Ang maganda dito, mga kapatid, ang lumang tipan ay nagtuturo po sa atin na matakot po tayo sa Diyos. At ganun din po sa bagong tipan. Tinuturo ng Bible, ng kabuuan ng Bible na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. No? Ang sabi dito, basahin po natin, sa Lucas 12, verse 5. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat nyong katakutan. Arroo! Nakakatakot to. Ako po, may verse po sa Bible na takot po ako. Yung verse na sinasabi doon, kung ang mata mo ay nagkakasala sa pangalunya, dukutin mo ito. Mabuti pang mawalan ka ng isang mata kaysa ang buong mong katawan ay matapon sa impyerno. Kung ang kamay mo ay nagkakasala, putulin mo ito. Kaysa ang buong katawan mo ay matapon sa impyerno. Nakakatakot yun, mga kapatid. Hindi po natin ito makita sa ngayon. Pero pagdating ng araw, malalaman po natin kung gaano kabigat yung mga utos ng Panginoon na hindi natin pinapansin. Amen? Ang konteksto po ng verse na ito ay ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dyan. Ngayon, sinasabi niya sa kanya mga tagusunod o sa mga alagad niya ay huwag kayong matakot sa mga pariseyo, sa mga kalaban nila sa pangangaral. So, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa tao, matakot kayo sa Diyos. Because they are pleasing man, not God. No? Hallelujah. Naranasan nyo na po ba kung saan, mga kapatid, Sunday, niyaya kayo ng kabarkada nyo, ng kaibigan nyo, o ng relatives nyo sa birthday, sa special occasions, no? Sa inuman, sa galaan, at di kayo nakatanggi. Amen? Naranasan nyo ba yan? No? Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, you are pleasing man and not God. Amen? Hallelujah. Mas natatakot pa kayo sa sasabihin ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga relatives, kaysa maparangalan nyo ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Amen? Tandaan mo ito, kapatid. Hallelujah. Nasa Diyos o hawak ng Diyos ang buhay natin. Nasa Kanya ang magandang kinabukasan natin. Nasa Kanya ang pagpapala natin. No? Kung ang Diyos ang inuuna mo sa lahat, uunahin ka din niya. Kung ang Diyos ay kinakahiya mo, ikakahiya ka din niya. Kung ang Diyos ang inuna mo, sasamahan ka niya, iingatan ka niya, at pagtatagumpayin ka niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Ganun din po ang sinasabi ng 1 Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin
nyo ang inyong mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos. At igalang nyo ang emperador. Hindi po alak yan. Sir, ano po yan? President ng country po yan, emperador. Amen? Dalawa lang po ang pwede nating, kung bakit natin nagagawa magkasala, dalawa po ang pwedeng maging dahilan natin. Ilan? Dalawa. Una, ikaw ay ignorante sa salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, alam mong bawal, pero ginagawa mo pa rin. Wala ka talagang takot sa Diyos. Ano? Amen? Oh, hallelujah. So, bakit kailangan natin, bakit itunuturo sa atin ng Bible na matakot tayo sa Diyos? Dahil dito, let us read, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise." Meaning, mga kapatid, ito yung magbibigay sa atin ng karunungan. Kahit anong galing mo sa mga bagay-bagay, kahit ano pang talent mo, kung wala kang pagkatakot sa Diyos, wala ring kwenta po yun. Amen? Bakit? Sabi nga dito, basahin uli natin, Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Ano sa Tagalog ng fools? Ha? Tanga, hangal. Kayo may sabi niyan, ha? So, tanga daw ang mga walang takot sa Diyos. Amen? Kahit ano pang galing mo, kung wala kang takot sa Diyos, ay... Amen. Hallelujah. Sa Exodus 20:20, ganito po ang sinasabi. Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." Amen? So ang pagkatakot sa Diyos ay mapipigilan kang makagawa ng kasalanan. No po? Hallelujah. True love, sa Proverbs 16:6, true love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. So same po yun. There are 3 consequences. Hallelujah. There are 3 consequences of not fearing the Lord. Number 1, you won't fear sin. You will be rebellious. Ito mabigat. You will miss out on God's blessings. Pag wala ka pong takot sa ating Panginoon. Hallelujah. You won't fear sin. You are still comfortable indulging in once in a while. You won't have the urge to depart from evil. Instead, you will love to indulge in your dirty sins without even thinking about the consequences that you will eventually reap in the end with the sinful lifestyle. When people have no fear in God in their lives, they will do whatever hell they please, even if what they are doing is sinful and abominable in God's sight. Tayo po kasi mga tao ay meron po tayong tinatawag na habitual sin. Habitual means a regularly or repeatedly doing or practicing something or acting in some manner. Habitual sins means the practice of sinning without remorse and without conviction.
Yan po ang habitual sin. Para po tayong mga hayop. Amen? Ang hayop po kasi, mga kapatid, sinusunod lang po nila yung kanilang damdamin. Wala silang pakialam. Pero hindi po tayo hayop. Amen? Tapigin mo yung katabi. Tao ka, hindi ka hayop. Hallelujah. Halimbawa mga kapatid, kung ang tao may takot sa Diyos, halimbawa natin yung ginawa ni former President Duterte, di ba? Kung paano niya alisin yung droga sa ating lipunan, no? Talagang binigyan niya ng matinding takot ang mga tao para ang mga addict, no, ay mapigilan sa kanilang mga ginagawa, no? Kaya napakabuti ng ating Presidente Duterte sana, no, nung kapanahunan niya, no? Ayos, the best. Number 2, you will be rebellious. If you don't fear God in your life, is that you will live a life, a rebellion, and disobedience, yan, to God and His Word. You not want to submit to God's Word, but make you do whatever your sinful flesh pleases. No? Meron pong istorya sa Bible, sa Old Testament, na si Prophet Jonas ay naging rebellion sa Diyos. Biruin nyo, alam niyo po ba yung kwento ni Jonas? So, mga nakakaalam ng kwento, no? Si Jonas po ay narinig niya ang tinig. Siya ay propeta ng ating Panginoon. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Inuutusan siya na pumunta doon sa bayan ng Ninive para balaan niya yung mga tao doon. Pero tumakas siya. Tinakasan niya yung utos ng Diyos. Nagpunta siya sa ibang bayan. Anong ginawa sa kanya ni Lord? Pinadalan siya doon sa sumakay siya ng malaking barko. Pinadalan siya ng malakas na unos, na ulan, hanggang sa yung barko nila ay malubog na sa tubig. No? At ginawa ng mga kasama niya, tinapon siya sa tubig para humupa yung bagyo. So nangyari nun, pagkahagi sa kanya, kinain naman siya ng malaking isda. At 3 araw po siya doon. No? So, ganun po ang gagawin sa atin ng Lord kung magiging rebellious po tayo sa Kanya. No? Kaya, wag nating hayaan mangyari po yun. Amen? Hallelujah. And number 3, yung last, you will miss out on God's blessings. Ito yung mabigat. No, ito yung gusto nating makuha. Amen. Pero kung wala tayong takot sa Diyos, sabi po natin, you need to understand that the Lord cannot bless your life if you don't fear or reverence Him by living a disobedient, sinful lifestyle. You will attract all manner of curses and bad luck and misfortunes upon your life if you don't fear God. Yan po, ayaw natin mangyari, ano? Hindi tayo pagpapalain ni Lord kung tayo ay walang takot sa Kanya o disobedience tayo. Amen? Basahin po natin, sabay-sabay. The Bible has a lot to say about fearing God. If you want to be wise and have a good life, start by fearing the Lord. If you want to have good days. Amen? So panahon na para magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Hallelujah. In 1 John chapter 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment
the one who fears is not made perfect in love. Dapat matutunan natin, mga kapatid, yung perpektong pag-ibig sa Diyos. Amen? Mabuti pa yung ating bansa eh. Di ba? Ang bansa natin, mga kapatid, ay may national anthem. No? Lupang hinirang. Di ba? Alam niyo po ba yon? At meron pang panatang makabayan. No? Sa panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Grabing pag-ibig natin sa bansa natin. No? Amen? Pero ang ginagawa natin, anong ginagawa natin sa bayan natin? Kurakot dito, kurakot doon, suhol dito, suhol doon, kalat dito, kalat doon, tanggap ng drugs dito, tanggap ng drugs doon. Hindi natin, wala tayong integrity sa mga sinasabi po natin, ano? Ay, ang mga ano natin, mga nanunungkulan po sa ating government. No? Sabi dito, God wants us perfect love. God wants us to love Him perfectly. Do you believe, mga kapatid? Basahin natin ang sinasabi ng Mark. The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sabi niya, with all, with all, with all, with all. Amen? So, ang gusto talaga natin, ang gusto talaga ng Diyos sa atin ay mahalin natin siya ng buong buo. No? Hindi 99% eh. Kailangan buo talaga ang hinahanap niya sa atin. Amen? Halimbawa, kung sa asawa mo, di ba? Kung mahal, sino nagmamahal sa kanilang mga asawa? Taas ang mga kamay. Umuna si Pastor Joshua. Amen. Bless God. Di ba pag mahal natin yung asawa natin, di natin siya kayang saktan? Di ba? Tama? Kapatid? Di natin kayang saktan yung mga asawa po natin kung talagang mahal po natin sila. Amen? Ganun po yun eh. Ganun talaga yun eh. Sabi nga dito mga kapatid, John 14:21, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito, mga kapatid. Ha? And Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. So kung tayo po ay disobedient sa ating Panginoon, tayo po ay walang perpektong pag-ibig sa Kanya. Amen? Hinahanap po ni Lord yung perfect. If with disobeying God, we're showing we're not fear in Him. Tama? Wala tayong takot sa Kanya. Amen? If we continue in sinning, we're not perfect in love. We're not truly love God. If we continue in sinning. So stop sinning. Fear God. Love God. Amen? Hallelujah. Alam nyo mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Binigay niya yung perpektong pag-ibig niya
sangkatauhan. 'Di ba? Si Jesus hindi siya nagkasala. Pinagpilitan niya talagang hindi siya magkakasala para yung kanyang katawan ay maialay. Dahil para maging perpektong alay siya sa atin. Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. No po? Amen? Maging ang buhay niya, ibinigay niya sa atin. Kaya deserve ni Lord, di ba, na mahalin natin siya. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Can we give us our Lord true love and faithfulness? Can we give us the Lord? Kaya ba natin ibigay sa Diyos ang tunay na pag-ibig? So ano pong gagawin natin? Pigilan talaga nating magkasala. Stop sinning. Amen? Binibigyan tayo ni Lord ng chance, maraming chance, no? Sabi ko nga, dalawa lang ang bagay na kung bakit ka nagkakasala. Una, ikaw ay ignorante sa salita ng Diyos. At pangalawa, alam mo na, pero ginagawa mo pa rin ang bawal. Amen? Tigas ang ulo, no? Hallelujah. So, tapos na tayo. Hallelujah. Sige po. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah. Sa mga oras na ito, mga kapatid, lalapit tayo, dudulog tayo sabay-sabay sa ating Panginoon. Hingi tayo ng tawad, ano ho? Amen? Unais mong humingi ng tawad sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Ngayon ay malaya kang ipahayag ang nararamdaman mo sa ating buhay na Diyos. Mabuti ang ating Panginoon. Kaya niyang gawin lahat ng bagay para sa iyo. Kaya niyang pagpalain ka. No? Kaya niyang gawin lahat sa iyo, tanggalin ang mga sakit at karamdaman mo. Mahal na mahal tayo ng Diyos at tunay ang kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay, tandaan ang ating pagsuko sa ating Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos, salamat sa habag mo, Panginoon. Napakabuti mong Diyos sa buhay po namin. Tunay nga iniingatan mo ang mga taong nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, at lumalapit sa iyo. Pinapatawad mo sila. Binibigyan mo sila ng bagong kalakasan. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Di man kami karapat-dapat sa iyo, ngunit ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang aming buhay. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na maging Panginoon namin. Hallelujah. Awitin natin ang nagtitiwala sa iyo. Sabay-sabay po nating awitin. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo.
Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y Nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala. nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Sabay-sabay. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Wala sa'yo. Tuloy po. Kalakasan ko'y Gagaling sa'yo. ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig. Kahit ano bang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, Awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagkilos mo, Panginoon, sa amin sa lugar nito. Sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Natanggal at nililinis mo ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos.